ano, ng kanilang mga sagot. Oo, pero para bigyan tayo ng tips kung paano nga ba tayo makatipid sa isang kasal, makasama natin this Tuesday morning. Sina Laika at Daryl Bincay. Good morning. Welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning po. Thank you for having us dito sa Rise and Shine Pilipinas. Ayun. So kayo ay kasal na for 5 years. 5 years. At balita namin talaga nga, kumbaga, nakatipid kayo no, kung sa paggasto sa inyong kasal. So hingi tayo ng tips mula sa kanila. Pero sa panahon ngayon, ano ba yung average o tamang budget na dapat i-allocate natin sa pagpapakasal? Ayun, actually magandang question po yan. Ano? Kasi syempre, sabi nga nila, first time lang tayo kinakasal. Wala namang second take, no? Sa wedding po kasi ngayon, based sa mga experience namin, nag-range po kasi siya usually 20 to 55,000. Yun yung parang talagang pinaka-practical talaga na wedding. No, then nag-range na po yung mga upper tier namin ng mga 100,000, 200,000, depende po sa requirements. So 20,000 po pwede? Pag talagang gusto niyo po magpakasal lang Okay, talaga. Oo, yung siguro yung sasali ka Like sa kasalang bayan. Pwede. Tapos, ang reception, doon na lang sa garahe ninyo. Pwede Tapos, po yun. magluluto na lang ng Designan mo na pagkain. lang, ano? Ayan. Parang inspired tuloy ako sa birthday ko, ganun gagawin. Iba kasi pag birthday, di ba? Opo. Talaga nag-renta rin ng mga places. Pero 20,000 talagang mura pero practical. why not? Oo. Paano po ba natin ma-achieve ang magandang kasal na hindi kailangang gumastos sa napakalaki? Well, number one po, una muna is kailangan yung couple nag-uusap. Okay. So, syempre, depende sa requirement ninyo. No? Gusto mo ng photo, video, catering. So, doon po kasi nagmamahal yun eh. Mga add-ons. Ayun. Oo, ano tawagan ninyo ang dalawa? Previous po, mahal, no? Mahal. Boyfriend, girlfriend. Pero ngayon, mommy and daddy na. Mommy and daddy. May isa na kaming So, ano anak. dami yung mahal? Magkano bang, ano bang gagawin natin sa kasal natin para tayo makakamura? Sige nga, paano naging scenario? Patingin nga ako. Sabi ko, mahal, gusto ko ng Tiffany chairs. Wala akong magagawa. Ganon. Ganon. Pero going back to your wedding day, paano yung mga naging strategy niyo? Kasi at saka magkano yung ginastos niyo? Actually po, yung kasal namin, umabot kami approximately 200 and above. Kasi Pwede nga, na, oo. as bride, syempre, every bride is unique. Talagang may specific tayong gusto. Like, naka-attend kami ng kasal previous bago kami ikasal. Nakita ko maganda pala yung Tiffany chairs. Okay. So, nag-add ako ng mga ganyan. So, yan yung mga dapat nating i-consider once na nagpaplano tayo ng kasal. Kasi ang daming gastos dyan, wedding gown pa lang. Yes. Oo, paano Pero makakatipid? yung sa wedding gown ko po, no, maganda rin yun. Kasi naging practical ako, naging wais po ako na binili, first use, and after ng wedding, binenta ko Ay, kaagad. pwede Ayun. ROI agad. ROI agad. Iba rin sila yun. Wait, okay lang yun. Kasi if you're preparing for a family or para mas makapag-ipon pa bilang married couple, mahalagang meron tayong ROI. Yung iba naman, may mga galanting mga principal sponsors, diba? Na talagang, I mean, makakatulong sa inyo as you go grow a family sa inyong buhay. So ano pa yung mga pinagkakagastusan kapag ka-wedding? Di ba pagkain? Ayan. Catering number one. Actually, dyan mas nagbo-bloat yung wedding budget. Okay. Kasi syempre, the more na maraming bisita, mas maraming kailangan paghandaan sa pagkain. At the same time, sa venue pa lang po. So, kung mas maraming bisita, obligado na mas malaking venue yung irenta po natin. Sa 200,000 na budget ninyo, ilan ang bisita ninyo? 100 Uy, packs. in fairness. mura yun. Oo. So talaga, tsaka dapat pinipili mo rin kung sino yung invite mo, di ba, ganyan? Ayun. Kasi kung wala ka ring RSVP, di mo alam, baka Dumugin ka. Although, wag diba? naman sana magtatampo. Halimbawa, yung hindi mai-invite sa kasal. Kasi friend pa rin naman kayo. It's just that, syempre, yung couple, kinoconsider nila yung mga financial constraints. Oo, na budget, di ba? Well, ano bang mga optional na service or detail na maaring alisin o baguhin para makatipid ng budget sa kasal? Ayun. So, dun po sa wedding naman po, ano, like for example, gusto mo ng photo, video. Yan. Yung iba po kasi gusto nila i-record lahat yung buong kasal. So, pwede na mag-select na lang kayo like SDE lang or yung gusto mo photo lang. Okay. So, mas magiging mura siya kasi usually photo naman po talaga ang tinitignan natin in the long run pag tumanda na tayo, di ba? Sige nga, dun sa 200,000 na yon, considering there are 100 visitors, ano yung mga naging gastos doon, would you say, na parang pwede makakuha yung mga ka-RSP natin, okay, ganito rin gagawin ko. So for instance, your food or catering kayo, venue nag-rent kayo. Yes. Po. Eh, how about the services coordinator, Oo, may the mga ganyan pa souvenirs, yun, paano ginawa niyo rito?
So yun po, meron po kaming in-avail na package pero may mga dineduct din po kami. Like for Okay. example, sa akin may specific hair and makeup artist ako na gusto. So nilas po siya sa package. Ayun. Yes, and at the same time, dagdag ko lang din po para makatipid sila. No? I-consider din nila yung civil wedding po. Kasi pag civil wedding, pwede nyo po siyang ganapin sa one area lang. Like for example, dito ang ceremony, dito ang reception. Okay. So less na po yung venue rental nyo. Isa lang siya. And at the same time, pwede rin po i-consider yung sa restaurant. Kasi kumbaga, right after nung ceremony, pagkatas Tapos ng na. recession, program na agad. Tapos, nandun na rin yung mga setup mo na flowers. Yes. Na lang. Yes. Kasi di ba Kompleto pag na. po separate yung ceremony, iba pa yung setup. Oo. Na talagang ceremony setup, iba pa yung sound system. Okay. Di ba may mga ginaganap minsan ng mga wedding fairs, wedding expo? May mga discounts and promos din, di ba? Pagka ganyan, would you advise na siguro a year before ng kasal niyo, Oo, magpunta na pumunta kayo sa na. mga expos, no? Actually, ma'am, for me, mas maganda kung mismong mag-visit sa office. Kasi usually sa mga expo, syempre... Medyo mahal. Opo. Okay. Actually, dagdag ko lang din po sa expo kasi mas mako-confuse kayo eh. Sa dami Kasi naniniwala sa expo. Mapapamahal niyo. Based sa experience po namin nung pumasok kami, may gusto kami. Pagkatapos namin, parang lalo kami naguluhan. Oo. So, actually, okay naman yung expo. It gives you ideas. But at the end of the day, minsan, parang mas nakakahilo. Yung iba naman prefer yon para Opo. may choices sila. Yes. Kumbaga before they go there, okay, ito yung mga gusto kong i-achieve na goal sa kasal ko. Ito yung mga titingnan ko. So, we can also see the Yes. brighter side naman ng pagpunta sa expo, di ba? Oo. Okay, ito sa mga kumbaga nagpaplanong magpakasal. Kasi yung sinasabi nila, syempre once in a lifetime lang to, di ba? Itodo mo na yung gastos. Oo. Ganyan ang ibang mindset eh. Pero kayo, talagang kumbaga you work on a certain budget. Yes. Ano ba yung tamang mindset talaga when you're planning a wedding? Okay, sa pagpapakasal po kailangan plan ahead. Number Okay. one po yun, plan ahead. Bakit? Kasi kami based on experience, 6 months po kasi ang preparation namin. Okay. So pag ikaw ay 6 months lang ang preparation, mas malaki yung magiging budget allocation mo kagad sa certain supplier, no? Unlike pag 1 year pa po yung kasal ninyo, mas magiging matipid siya. Hindi naman sobrang makakatipid, but yung budget mo sa bahay, yung budget mo sa iba't ibang mga gagawin mo personally, hindi siya makakain ng wedding budget. Oo. So yun po yung number one, plan ahead talaga. Kung pwedeng 2 years, 1 year 1 before, yun po talaga ang the best na magpapayo namin sa mga magpapakasal. Pero yung iba kasi, what they do is, they make sure to get quality suppliers, yet mura. Saan Yes. nakakahanap nun? Usually sa social media po, marami na tayong okay. wedding groups talaga na masasalihan. Yun nga lang, syempre, dapat po, may due diligence yung mga bride and groom na to check. Kasi syempre, marami naman pong na-scam. Kaya maganda nga po, office visit every time na gusto nyong mag-book ng supply. Makikita mo sa mga nangyari. Facebook pages, may mga ganyan. Ni minsan yung hindi dumating yung pagkain. Ayun talaga, May mga malala ganyan yun. Ang sakit Mga nun sa bagong nangiindiyan. kasal. So tama, due diligence. Kumbaga mag-research. Tsaka yung mga referral din, maganda rin yan sa mga kinasal na. Alright, so ano na lang yung mga last tips ninyo sa ating mga ka-RSP na magpapakasal siguro this year? Ano ang mga papayo niyo pa sa kanila? So, yun sa mga ka-RSP natin, consider din nilang mag-avail ng wedding package po para less stress, less kausap, and mas nakakatipid. Kasi mas mahal po kasi talaga pagka individual mo kinuha yung mga wedding suppliers mo versus pagka naka-all-in wedding package, discounted rate at the same time, may harmonious relationship na yung mga suppliers sa wedding day. Perfect po talaga yung Ayun. sama-sama nila. Pati Uy, host minsan kasama na dyan. Oo, baka naman. Oo. Pero para sa ating mga ka-RSP na nagbabalak magpakasal o kailangan ng budget advice, kayo pala ay nagbibigay ng advices. Saan kayo pwedeng kontakin? And please do invite our viewers to follow you on your social media accounts. Opo. Sa mga RSP natin, for practical and complete solutions po, mag-message lang po kaya sa DL Weddings for Less and pwede po kayo mag-message sa 0908-887-8281 or mag-email po sa inquire@dlweddingsforless.com. Well, thank you very much sa pagbibigay sa amin ng you tips so na much. paano, kumbaga, ang kasal na on a budget pero memorable at masaya pa rin. Oo, ayan. Thank you. Thank you po.